Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito'y tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap nito ng may galak. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matinik na halamanan. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay reception. May mga salitang araw-araw nating naririnig, ngunit bihirang talagang tinatanggap. May mga katotohanang paulit-ulit na ipinahahayag, ngunit hindi lubusang hinahayaang tumubo sa kalooban. Ganito inilalarawan ni Jesus ang karanasan ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon. At isang salita ang malinaw na bumabalot sa buong mensahe: resepsyon o pagtanggap. Sa tabi ng lawa, nagturo si Jesus sa napakaraming tao. Dahil sa dami nila, sumakay siya sa bangka at mula roon ay nagsalita. Isang payak na talinghaga
ang ginamit niya tungkol sa isang magsasakang naghahasik. Pare-pareho ang binhi, walang ipinagkait. Ang kaibahan ay nasa lupang tinamnan. May nahulog sa daan, sa mabatong lupa, sa gitna ng mga tinik, at may sa mabuting lupa. Ang kwento ay simple, ngunit ang kahulugan ay masinsin at napaka-personal. Sapagkat ang lupa ay hindi lugar sa labas, ito'y larawan ng puso ng tao. Ang unang uri ng lupa ay ang daan. Matigas na daanan na ng maraming yabag. Ang binhi ay agad nawawala. Ito ang pusong sanay na sa ingay, sa pagkabagot, sa mabilisang paghusga. Naririnig ang salita, ngunit hindi ito humihinto. Sa isang iglap, tinatangay ng iba pang tinig, ng takot, ng tukso, ng kawalang pakialam. May mga sandali sa buhay na ganito ang ating puso. Puno ng impormasyon, ngunit kulang sa pagbubulay-bulay. Maraming naririnig, ngunit kakaunti ang tinatanggap. Ang ikalawang lupa ay mabato. May sigla sa simula, may kagalakan sa pakikinig, ngunit mababaw ang ugat. Kapag dumating ang init, pagsubok, hirap, kabiguan, agad nalalanta. Ito ang pusong tumatanggap ng salita hanggat magaan, ngunit umuurong kapag may sakripisyo. Marami sa atin ang ganito sa ilang yugto ng buhay. Masigla kapag malino ang biyaya, nanghihina kapag hinihingi ang pagtitiyaga. Ang pagtanggap ay nagiging pansamantala kapag hindi handang mag-ugat. Ang ikatlong lupa ay tinikan, dawagan. Tumubo ang binhi, ngunit nasakal ng mga alalahanin, pang-akit ng yaman at pagnanasa sa iba pang bagay. Hindi tinanggihan ang salita, hinayaan lamang itong matabunan. Ito yung pusong hati, may puwang para sa Diyos, ngunit hindi siya ang sentro. Sa ating panahon, napakaraming tinik ang tumutubo. Labis na pag-aalala sa kinabukasan, paghahabol sa tagumpay, pagkakabit sa imahe at opinyon ng iba. Hindi masama ang mga ito sa sarili, ngunit kapag sila ang umangkin sa sentro, nasasakal ang salita. At naroon ang mabuting lupa, ang pusong tumatanggap, nag-uugat at namumunga. Hindi ito perpekto. May ulan at init din. May paghihintay at pagtitiyaga. Ngunit ang kaibahan ay malinaw. Tinanggap ang salita hindi lamang sa pandinig, kundi sa buhay. Ang pagtanggap dito ay aktibo, pinag-iisipan, ipinapanalangin, isinasabuhay. Kaya't may bunga, 30, 60 at 100 beses. Sa kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, lalong luminaw ang diwa ng pagtanggap. Siya ay isang dakilang guro, isang philosopher. Ngunit ang kanyang karunungan ay hindi nagsimula sa talino, kundi sa kababaang loob na tumanggap ng katotohanan. Para sa kanya, ang pananampalataya at katwiran ay hindi magkalaban. Ang isip ay lupa rin kailangang bungkalin upang tumanggap ng binhi ng salita. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na kaalaman ay nagbubunga lamang kapag tinatanggap ng buong pagkatao, isip, puso, at kilos. Sa mas malalim na pagtingin, ang ebanghelyong ito ay naglalagay ng salamin sa ating harapan. Hindi tinatanong kung ang binhi ay mabuti, sapagkat ito'y mabuting balita. Ang tanong ay kung anong uri ng lupa ang ating puso ngayon. May mga araw na tayo parang daan, pagod, sarado, nagmamadali. May mga araw na tayo parang yung mabato, masigla ngunit mababaw. May mga araw na tayo parang tinikan, abala at hati ang loob. At may mga araw o sandaling tayo mabuting lupa, bukas, mapagtiyaga at handang magbunga. Ang buhay espiritual ay hindi isang estado. Ito ay paglalakbay ng patuloy na pagpili na maging mabuting lupa. Ang pagtanggap ay hindi passive. Ito'y desisyon. Active decision. Desisyong magbigay ng oras sa salita kahit abala.
Desisyong mag-ugat sa panalangin kahit tuyo. Desisyong magbawas ng mga tinik kahit masakit. Ang mabuting lupa ay hinuhubog, binubungkal, nililinis, inaalagaan. Ganito rin ang puso. Kailangan ng disiplina, katahimikan at katapatan. Sa antas ng simbahan at lipunan, ang talinghagang ito ay paalala rin. Ang mabuting balita ay patuloy na inihahasik sa humiliya, sa katisismo, sa mga gawain ng awa or acts of charity. Ngunit ang bunga ay nakasalalay sa pagtanggap ng komunidad. Kapag ang salita ay tinanggap, nagbubunga ito ng katarungan, pagkakaisa at pag-asa. Kapag hindi, nananatiling salita lamang. At sa huli, ang ebanghelyo ngayon ay hindi nananakot. Ito'y nag-aanyaya. Inaanyayahan tayong suriin ang ating lupa at piliing bungkalin ito. Ang Diyos ay patuloy na naghahasik. Hindi napapagod, hindi nagsasawa. Ang tanong ay kung tayo ay handang tumanggap at magbunga. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag tinanggap ng buo, ay may kapangyarihang baguhin ang buhay mula sa loob palabas. Mga kapatid, magnilay tayo. Anong uri ng lupa ang ating puso sa kasalukuyan? At ano ang hinihingi ng Diyos na ating bungkalin upang ang kanyang salita ay magbunga? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang walang sawang naghahasik ng iyong salita. Gawin mo kaming mabuting lupa. Bukas, matyaga at handang magbunga. Alisin mo ang katigasan, kababawan at mga tinik sa aking puso. Tulad ni Santo Tomas de Aquino, turuan mo kaming tumanggap ng iyong katotohanan na may kababaang loob at isubuhay ito ng tapat. Amen. Pagpalaan po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.